Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Ganito ang pagkapanganak kay Hesus Kristo. Si Maria, ang kanyang ina, at si Jose ay nakatakda ng pakasal. Ngunit bago sila nakasal, si Maria ay natagpo ang nagdadalang tao. Ito'y sa pamagitan ng Espiritu Santo. Isang taong matuwid itong si Jose na kanyang magiging asawa, ngunit ayaw niyang mapahiya si Maria, kaya't ipinasya niyang hiwalayan ito ng lihim. Samantalang iniisip ni Jose ito, napakita sa kanyang panaginip ang isang anghel ng Panginoon. Sabi nito sa kanya, "Jose, anak ni David, huwag kang matakot na tuluyang pakasalan si Maria, sapagkat siya'y naglihi sa pamagitan ng Espiritu Santo. Manganganak siya ng isang lalaki at ito'y pangangalanan mong Jesus, sapagkat siya ang magliligtas sa kanyang bayan sa kanilang mga kasalanan. Nangyari ang lahat ng ito upang matupad ang sinabi ng Panginoon sa pamagitan ng propeta, maglilihi ang isang dalaga at manganganak ng isang lalaki. At tatawagin itong Emmanuel. Ang kahulugan ay kasama natin ang Diyos." Ang mabuting balita na ating kaligtasan. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Dadalwa lamang ang mga banal na ibinagdiriwang natin ang kaarawan, no? Si Birheng Maria at si Juan Bautista. No? Si Juan Bautista, sapagkat bago pa siya isinilang, ay napabanal na siya sa tiyan pa lamang ng sinapupunan ng kanyang ina. At si Maria naman ay isinilang na walang bahid kasalanan. Ang lahat ng tao at mga naging banal ay isinilang sa pagkakasala. Isinilang na may kasalanang mana. Kaya naiba ang ating selebrasyon ngayon. Pinagdiriwang natin ang kaarawan ni Maria. Bilang mga Kristiyano, meron tayong itinuturing na tatlong pagsilang. Una ay pagsilang bilang tao, ang ating physical birth, no? Pagsilang sa mundo. Pangalawa ay ang ating spiritual birth sa binyag, tayo isinilang sa spiritu at naging mga anak ng Diyos. At ang pangatlong pagsilang ay ang ating inaasam-asam na mangyayari pag tayo pumanaw na, ang pagsilang sa kalangitan, ang ating glorious birth. No? So yan ang tatlong pagsilang. At ngayon pinagdiriwang natin ang pagsilang ni Maria sa lupa bilang tao. Ito'y ipinagdiriwang ng simbahan sapagkat ito'y kaganapan ng plano ng Diyos sa pagliligtas ng katauhan. Ang babaeng itinakda na ng Diyos sa panahon, ang babaeng iningatan na ng Diyos na huwag magkasala, na siyang magsisilang ng tagapagligtas. Walang iba kundi si Maria. At dahil ngayon ay kaarawan ng Birheng Maria, ay may dalawa tayong tanong na pagninilayan. No? Siyempre kadalasan kapag may mahalagang taong nagdiriwang ng kaarawan, ang ating tanong ay, ano kaya ang makapagbibigay kasiyahan sa kanya? No? Siyempre, di ba lagi nating sinasabihan ng may birthday, happy birthday. Pero paano ba natin siya mapapasaya, no? Unang-una, bilang ina natin, nagiging masaya ang ina kapag ang kanyang mga anak ay nagkakaisa, di ba? Kapag nagkakaisa ang kanyang mga anak, ay nagiging masaya ang isang ina. Sapagkat yun naman talaga ang layunin kung bakit ang anak ng Diyos ay nagkatawang tao, upang ang lahat ay magkaisa, that all may be one. At yun din ang hangarin ng ating inang si Maria. Madalas ay may mga Kristiyanong hindi Katoliko ang bumabatiko sa atin bilang mga Katoliko. Sabi nila, bakit kayo mga Katoliko, bakit tinatawag niyong Mama Mary si Birheng Maria, si Maria, no? Paano niya siya naging nanay? Ganun. Bakit Mama Mary ang tawag niyo sa kanya? Alam niyo mga kapatid, kung babalikan natin ang tagpo
sa paanan ni Kristo nung siya'y naghihingalo, no? Nakita niya ang kanyang inang si Maria kasama si Juan, ebanghelista, ang kanyang alagad. At bago siya nalagyutan ng hininga, sinabi niya kay Maria, babae, no? Narito ang iyong anak. At kay Juan, narito ang iyong ina. Pinagkatiwala ni Jesus sa kanyang ina, si Juan at ang lahat ng mga alagad at sumasampalataya, pinagkatiwala niya kay Maria, si Maria bilang ina, at si Maria at ang si Juan at mga alagad ang mga anak, no? Kaya sa krus, simula sa krus, ay itinuring na ng simbahan si Maria bilang ina, Inang Maria, Mother Mary, Mama Mary. Kaya nagkaroon tayo ng karapatang tumawag kay Maria bilang Mother, Ina, Mama Mary, no? Isang tawag ng nagpapahiwatig ng relasyon, ng kaugnayan, na tayo ay naging anak ni Maria sa krus at siya ang ating naging ina, no? So yan, mapapasaya natin, mabibigyan kasiyahan natin si Maria pag tayo ay nagkakaisa sa kanyang anak. Pangalawang tanong, di ba kapag merong taong very special na nagdiriwang ng birthday, ang ating tinatanong, ano kayang magandang regalo, di ba? Ano kayang magandang regalo kay Mama Mary? Okay? Kung kailangan balikan natin yung mga tagpo sa Ebanghelyo para malaman natin kung ano yung gustong regalo na patanggap ng ating Panginoon. Balikan natin yung tagpo sa kasalan sa Kana. Kaya dumalo si Maria kasama ang kanyang anak na si Jesus sa isang kasalan sa Kana at sa hindi inaasahan ay naubos ang alak. At naramdaman agad ni Maria na ang kinakasal ay mapapahiya, kaya kumilos at gumawa ng paraan si Maria at lumapit sa kanyang anak upang gumawa ng paraan. Subalit, sa simula ay parang hesitant itong si Jesus. Sabi niya, babae, hindi ko pa panahon, no? Hindi ko pa panahon. Ganun pa man ay hindi rin nakatiis itong si Jesus. Gumawa pa rin siya ng paraan. At siya ay gumawa ng kanyang himala, unang himala. Ang tubig ay ginawa niyang alak. At bago ito mangyari, no, nung sinabi ni Maria sa mga naglilingkod sa kasalan, sundin ninyo ang mga inuutos niya sa inyo. No? Yan, sundin ninyo ang inuutos niya sa inyo. O sundin ninyo kung ano man ang ipapagawa sa inyo. So yun din ang gustong regalo ng Panginoon. Yun din ang gustong regalo ni Birheng Maria. Hindi material na bagay. Walang material na bagay na magpapasaya sa Birheng Maria. Wala. Ang magpapasaya, ang regalong nais tanggapin ni Maria sa kanyang karawan ay ang ating pagiging masunurin sa kanyang anak. Okay? Pagiging masunurin sa kalooban ng kanyang anak. Kaya nga, yan ang makapagbibigay regalo. At magandang nais ko rin banggitin sa inyo, no? Bakit tinatawag ni Jesus ang kanyang ina na babae? May dalawang tagpo kasi na tinawag niya ang kanyang ina bilang babae. Na kung hindi natin maintindihan, baka isipin natin, paglapastangan yun tinatawag niya yung nanay niya na babae. Na parang hindi magandang dating no, babae. Merong ho kasing ibig sabihin ito. Okay? So ano yung dalawang tagpo na yon na tinawag ni Jesus, si Maria na babae? Unang-una ay yung kasalan sa Kana. Babae, hindi ko pa panahon. Hindi pa dumarating ang aking panahon. At yung tagpo sa krus, nung siya'y nakapako at naghihingalo na,
Nandaan doon sa kanyang paanan si Maria at si Juan. Sabi niya kay Maria, babae, narito ang iyong anak. Bakit niya tinawag na babae si Maria? No? Maintindihan natin ito kung babalikan natin yung tagpo ng Genesis 3:15, kung saan may tinutukoy doon ang Diyos. Kinukumpronta ng Diyos si Satanas matapos na nagkasala si Adan at si Eva, ay kinukumpronta ng Diyos itong si Satanas. Ang sabi ng Diyos kay Satanas, ikaw at ang babae ay laging mag-aaway, binhi mo't binhi niya'y laging maglalaban. Sino yung babaeng tinutukoy ng Diyos? No? Nung panahong yun, isa lamang ang babae, si Eva. Pero hindi man pwedeng si Eva dahil si Eva nga ang nagkasala eh. So may isang babaeng tinutukoy na ayon sa mga propeta, ito'y isang dalaga na magsisilang ng anak ng Diyos at tatawaging Emmanuel. Walang tinutukoy ang mga propetang ito kundi si Birheng Maria. Ang babaeng itinakda na sa simula pa ng panahon, ang babaeng itinakda na magsisilang na walang bahid kasalanan, no? Dahil siya magsisilang sa anak ng Diyos na magkakatawang tao. Okay? So ngayon mga kapatid ay kaarawan ng Birheng Maria, kaya tayo nagkakatipon. Nawa ay mabigyan natin siya ng kasiyahan sa ating pagkakaisa bilang isang bayan ng Diyos. At sa pagreregalo sa Kanya, walang iba kundi ng ating pagiging masunurin sa kalooban ng Kanyang anak na si Jesus.